Isang mabiyayang hapon po sa inyong lahat mga minamahal na kapatid. Bago pong lahat ay magpasalamat po tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi ang lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at pinakikita. Sampunan po ng mga bagay natin pong tinatamasa. Muli po ang aking sabihin mga kapatid ay hindi po nagmula sa akin. Mula po sa aking mga narinig, mga nakita at mga babasahin po ng ating mga kapatid. Mula po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Halos tinalakay po natin ang mga bagay na kinakailangan na maunawaan po ng tao. Mula po nagkaroon po tayo ng pagpapahayag. Nang una po tayong tumalakay sa YouTube, ay sinesay po natin ang kasaysayan ng ating Diyos. At minsan mga kapatid, ako mismo ay bumasa ng mga talata sa Santong Ebanghelyo na ito po yung kaganapan na kung papaano po ng Diyos ay nagsugo upang ipahayag ang buong katotohanan. Ngunit sa kabila po nito mga minamahal na kapatid, ay hindi po nagkaroon ng katuparan na magkaroon po ng mga tao na magkaroon po ng tinatawag na interes o paghahangad na maunawaan po ang salita ng Diyos. Ngunit magkagayon pa man mga minamahal na kapatid, buo pa rin po ang aming paniniwala ng mga tao ay isang araw ay matutupad po ang nakasulat sa Santong Kasulatan at maghahanap. Ngunit ang napakasarap po sana at napakaganda mga kapatid ko, yung sanang tayo mismo ay magkaroon po ng pagkukusa na hanapin o sundin ang utos po ng ating Panginoon. Nang binabanggit nga po dito sa kasulatan at sa mga aklat po na iniwan ng ating Panginoon, ayon po sa aklat po ng Mateo, kabanata po ay 6, talataan po ng 33 na ang mababasa po natin ay ganito. Mabiyayang hapon mga kapatid. Ang aking po sasabihin ay di po mula sa akin narinig, nakita, mababasa mula sa gabay ng tinig ng Diyos o sa talat. Ganito po ating mababasa sa panulat po ni Mateo sa kabanata 6, talataan po ng 33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Maliwanag po sa binasa po ng ating kapatid, ito'y pag-uutos po ng ating Panginoon. Nang sabi nga niya, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay daw po ay pawang idaragdag sa atin. Dito po ay may pag-uutos sa Panginoon na kinakailangan at dapat po natin gawin na ang tao ay hanapin po ang kaharian ng Diyos. Na ito rin po yung binapatunayan sa aklat po ng Lumang Tipan, sa aklat po ng Isayas, kabanata po ay 55, talataan po ng 6 na ang nakasulat po ay ganito. Isang mabiyayang hapon po mga kapatid. Ang akin pong sasabihin hindi magmumula sa akin, mula po sa aking mga babasahin, mula po sa gabay ng tinig ng Diyos, buhat sa tala. Ganito po mga kapatid ang pinababasa po ng ating kapatid dito po sa Isayas. Ang kabanata po niya 55, ang talata po niya ay 6. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya ay nasusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya ay malapit. Maliwanag din po sa binasa ng ating kapatid, nag-uutos po dito ang Panginoon ang sabi, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya ay masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya ay malapit. Na ito rin po yung binabanggit kanina sa binasa ng ating kapatid, nung una na inyong hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Mga minamahal na kapatid, ito po, kung tayo po ay tunay na nananampalataya, kung tayo po ay tunay na naniniwala na ang ating pong Panginoon, ang salita na nakasaad sa Santong Kasulatan ay salita ng Panginoon, ito po yung karapatan at tungkulin po natin dapat gampanan na hanapin ang ating Panginoon. Bagay na hindi po lahat ng tao ay naniniwala na ang Panginoon ay matatagpuan. Pero palibhasa ito po yung salita ng Diyos na kinakailangan matupad, na hanapin natin ang Panginoon samantalang siya masusumpungan. Maliwanag po at tiyakang sinabi ng Panginoon, pag sinabing masusumpungan, sigurado pong siya ay matatagpuan. Dahil maliwanag naman po ang nakasaad sa aklat po ng Mateo, kabanata po ay 21 talataan ng 43 na ang nakasulat naman po ay ganito.
Mabiyayang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Ang aking sasabihin hindi nagbumula sa akin, mula sa aking manarinig, nakita at babasahin, mula sa gabay ng tinig ng Diyos, bukas sa tala. Ganito po ang mababasa po dito sa panulat po na Apostol Mateo sa Kabanata 21, talata 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Maliwanag din po sa binasa ng ating kapatid, sinasabi ng ating Panginoon, aalisin daw sa kanila ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Marahil mga kapatid, malaking katanungan ito sa kaisipan ng bawat isa, saan ba ito inalis at saan dinala? Hindi naman nakalagay po sa Biblia o sa aklat po ng Biblia na ang pinag-alisan ay ganitong bansa at ang pinagbigyan ay ganitong bansa. Pero tiyak ang sinasabi ng Panginoon, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. So tiyakan bansa po ang pagbibigyan. Ang malaking tanong, saang bansa po ito? Sa mga tinalakay po natin noong nakaraan ay tiniyak po natin ang bansang Pilipinas ay dito po dinala ang kaharian po ng Diyos. Dahil kahit alin po nating pag-aralan sa mga iniwan po ng ating Panginoon, sa mga kaganapan po na nakasulat sa Santong Kasulatan at sa mga iba't ibang aklat na nagpapatungkol sa Diyos, maliwanag po ng bansang Pilipinas sapagkat kung atin pong iisa-isahin at yun po yung nais po natin ilahad sa hapon po ito na dito sa bansang Pilipinas dumating dahil ganito po ang pangyayari kung bakit sinasabi natin na ang bansang Pilipinas dito mismo na ilagay ang kaharian ng Diyos dahil ang kasaysayan po ng ating Panginoong Hesukristo nung siya po'y kasalukuyang hinuhuli ng mga tao o ng mga Hudyo, ay ganito po ang pangyayari kung bakit po natin napapatunayan at mapapatunayan na dito po sa ating bansang pinakamamahal, dito po dinala ang kaharian ng Diyos. Nung pong kasalukuyang hinuhuli ang ating Panginoon, mababasa po natin ito sa aklat po ng Marcos, Kabanata po 14, talataan po ng 49 hanggang 52, mababasa po natin ang ganito. At dito po natin iugnay kung bakit sa bansang Pilipinas at sa ating pong pinagkaloob ang kaharian ng Diyos. Aklat po ng Marcos, Kabanata 14, talataan ng 49 hanggang 52. Magandang hapon sa ating lahat mga kapatid. Una sa lahat ang aking sasabihin din ako mula sa akin, mula sa aking narinig, nakita at nabasa at mula ito sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa talang. Dito po sa pinabasa ng ating kapatid sa panulat ng Apostol Marcos, katalataran po ng 14, talata po ng 4 ay ganito pang ating mababasa. Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo, hindi ninyo ako pinuli. Ngunit hindi ninyo ako hinuli at nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan at iniwan siya ng lahat ng mga at nagsitakas at tinundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad at hinawakan niya siya katapat kanyang binitiwan ng kumot at tumakas na hubot-hubad. Sa binasa po ng ating kapatid, inalahan dito ng panahon po na ang ating Panginoong Hesukristo ay hinuhuli po ng mga Hudyo. Nang sabi nga niya sa 49, araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo, sabi ni Jesus, na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli. Ngunit naganap, nangyari ang mga ito upang matupad ang mga kasulatan. Pagkatapos niyan, iniwan siya ng lahat at nagsitakas. At sinundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hubot-hubad. Datapwat binitiwan nila ang kumot at tumakas na hubot-hubad. Maliwanag po, nung kasalukuyang hinuhuli ang ating Panginoon, mayroong isang binata na nakabalot ang kanyang katawan ng isang kumot na hubot-hubad. Pagkatapos ng hulihin nila itong binata, binitiwan ang kumot, pagkatapos tumakas siya ng hubot-hubad. Ang katotohanan, kapatid, ito yung binabanggit po sa aklat ng mga gawa. Kabanata po ay 2 talataan po ng 36 na ang nakasulat po ay ganito. Aklat po ng gawa, Kabanata 2 talataan ng 36 na may nakasulat na ganito.
Mabiyayang hapon mga kapatid. Ang aking sasabihin ay hindi na mula sa aking narinig, nakita at nabasa mula sa gabay ng tinig ng Diyos ko at sa tala. So dito po sa Gawa Kabanata 2, talatang 36. Ganito po ang nasusulat. Pakatalastasin nga ng buong angkan ng Israel na ginawa ng Diyos ang Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. O ganun po ang nakasulat mga kapatid, pakatalastasin daw po ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Iba po yung Diyos na Panginoong Kristo at iba yung Jesus na ginawa. Uulitin ko po, baka hindi po natin nakuha mga kapatid. Pakatalastasin nga ng buong angkan Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ang nakapagtataka kapatid, kung babalikan natin ang Marcos, bakit nagkaroon ng isang binata na nakahubot-hubad na nabalot ang kanyang katawan ng kumo? Sino yon? At bakit sinasabi dito sa 36 naman ng Gawa, 2:36 na pakaintindihin, pakaunawain o pakatalastasin ng buong angkan Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Sino ang gumawa doon sa Jesus? May Panginoong Kristo na gumawa. Kaya kung titinan po natin mga kapatid, dito yan nauwi sa bansang Pilipinas, ang isang binatang hubot-hubad na yan po ay nakatala sa atin pong pera noon sa coins ng bansang Pilipinas noong mga unang panahon. Na meron po tayong coins ng isang sentabo na ang isang lalaking hubot-hubad na nakalagay doon, United States of America. Na kung atin pong babalikan ang kasaysayan kapatid, ang Amerika po kasi ang kumuha ng isang rotoro o yung tinatawag na simboliko doon sa kanilang pera na solo mata. Pwede po natin ipakita ito sapagkat nandito po sa ating pong mga sipit. Ito po yung isang dolyar ng Amerika. Atin lang pong ipinaserok. Ano po? Ito yung isang dolyar ng Amerika. Kung titinan po natin ang isang solo mata at pagkatapos sa kabila ay agila. Dito po nanggaling yan sa United States of America. Kaya po, dito sa bansang Pilipinas, pwede po natin ilapit yan para makita natin. Kunin ko lang po ang isang sipi sa inyo. Napakahalaga nito mga kapatid dahil ito ang paglalahad na hindi po mailalahad kailanman ng sino pa man sapagkat dito makikita ang katunayan niyan. Mula sa bansang Amerika, kaya nakalagay po dito, in God we trust. Sa Diyos lang daw po sila nananalig. Ang isang dolyar ng Amerika na napunta yan sa bansang Pilipinas, kaya sinasabing isang lalaking hubot-hubad, nauwi po dito sa ating bansa ang isang pera. Dito makikita ang isang lalaki na hubot-hubad na pinatunayan po sa huli dito sa mga aklat po nating babasahin na dito nga po dumating sa bansang Pilipinas. Kung atin pong titingnan ang tao, nakasulat yan Philippines. Pagkatapos sa ibon, United States of America. Kaya makikita po natin yan na itong solo mata na naging tao pagdating sa bansang Pilipinas, isang lalaking hubot-hubad na pinatutunayan po ng ating Panginoon Kristo doon po sa aklat po ng Marcos na mayroong isang lalaking tumakas na hubot-hubad. Na ito rin po para matiyak po natin kung saan bansa mismo ang ating bayani, Dr. Rizal, ang siya pong nagpatibay at nagpatotoo na ito po'y dumating sa bansang Pilipinas. Dangat lamang ay walang tao na isa mang taong nakakilala sa kanya. Bagkus si Dr. Rizal lang ang nakakilala nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa bansang pinakamamahal. Kahit alamin po ninyo lahat ng kasaysayan, tanging sikat Dr. Rizal lang ang nagpatibay at nagpatotoo na dumalaw mismo sa ating bansa ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit natupad, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Bilang pagpapatibay at pagpapatotoo kapatid, babasahin ko ang aklat na ito po yung inilahad ni Dr. Rizal na nilimpag po ang aklat na ito ng panahon ng Pangulong Diosdado Macapagal. Nung kapanahonan po niya, ginawa pong isang aklat ang lahat ng matinunguyan ni Dr. Jose Rizal, nasipi ng mga kasaysayan, kinuha po nila ito at ginawa pong isang aklat. Kaya pinamagatan nilang mga akdang pampanitikan sa tuluyan ni Jose Rizal. Na dito po sa isang paglalahad po ng ating si Amang Rizal, dito po sa kasaysayan ng Biblia, ng librong ito ay mababasa natin sa page 156
na ganito po ang sinabi ng ating sigat Dr. Jose Rizal. Dito po, sinabi niya, tiniyak ni mismo na Dr. Rizal, isang pagdalaw na Jesus sa Pilipinas. Yan po yung aklat. Isang pagdalaw ni Jesus sa Pilipinas. Kaya na po natin inilalahat at pinakikilala ito, mga kapatid, sapagkat dito mismo sa bansang Pilipinas, dito po magsisimula ang isang dibino gobyerno. Katulad po ng aking binabanggit sa inyo, doon pong nakaraang tinalakay po natin, dito mismo sa Pilipinas may patutupad ang dibino gobyerno. At sa kasaysayan po ng ating bansa, dito po nagkaroon ng Manila 7 Summit Conference, panahon po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. October 24, 25, 1966. Volcanic Conference, January 24, 25, 1967. Walang ibang pinag-usapan po kundi ang aklat na pinamagatang The New Governmental Formula for World Peace, Prosperity, and for the Salvation of Flesh and Soul. Dito po sa isang pagdalaw ni Jesus sa Pilipinas, walang tanging nakakilala dito ayon kay Dr. Rizal, kundi siya lang ang nakakilala. Bakit po nangyaring walang nakakilala? Kahit subukan po ninyo na mag-research doon sa talaan po ng ating pong bansa, wala kayong matatagpuan na Jesus na dumalaw sa bansang Pilipinas. Tanging si Rizal lang ang nakakilala sa kanya. Bakit kaya walang nakakilala sa kanya? Dahil sa ginawa po ng ating Jesucristo nang dumalaw sa bansang Pilipinas ay hindi siya nagtapat sa mga tao, bagkus ay nagbalat kayo siya. Nang pagpabalat kayo po niya ay ganito po ang inilahad ng ating sigat Dr. Jose Rizal. Dito sa page 179, ganito po inilalahad ng ating siyamang Rizal ang ating Panginoon Jesucristo. Yamang kinakailang hukdin nila ang mga kasuotang makalangit para sa paglalakbay na isasagawa. Ginamit ni Jesus ang kanyang talino upang ang kanyang balabal ay magawang isang ternong matingkad na bughaw na may wastong tabas bagamat di naman sunod sa mga kautusan ng moda. Isipin nyo, tumatas na hubutubad, meron pala siyang balabal nung dumating sa bansang Pilipinas. Inahit ang kanyang balbas. So hindi na po siya balbaro katulad ng pinapalagay ng marami. Pinutol ang buhok na mahaba at upang magkaroon ng lalong pagkahawig Pilipino ay inihukot ng bahagi ang katawan na parang isang taong nahiratin sa pagsunod at pamamanginoon. Kung siya'y makikita sa gayong pagbabagong anyo ay masisinungalingan kahit ng di pagkakamali ng Papa. At ang pinakamabuting maakala sa kanya ay isang Pilipinong buhat sa isang mabuting angkan na naglalakbay upang magliwali. Ayon kay Dr. Rizal, ganun nagtago at naglihim ang ating Panginoon Jesucristo dito sa bansang Pilipinas. Kung kaya't hindi nakapagtataka mga minamahal na kapatid na walang nakakilala sa Kanya dahil nagbalat kayo po pala ang ating Panginoon Jesucristo. Sinasabi dito sa aklat po ng Marcos, merong tumakas na hubutubad. Binitiwan ang kumot na tumakas na hubutubad. Pero pagdating sa bansang Pilipinas, meron naman siyang balabal. Siguro ng hiram. Kaya nakapagtataka. Pero makikita natin sa inilalarawan po ng ating mga coins ng araw, ng ating mga pera, na ang kauna-unahang pulitawan nito, dito sa 1 centavo. At pagkatapos po nagpunta dito sa 5. Ito yung 5 natin ng araw. Mas maliit doon sa centavo at ganoon din po. Isang agila yung nasa likod kung paano napunta dito ang isang tao, samantalang sa Amerika ay isang mata siya. Pagkatapos po niyan, ng pagbabalat kayo niya para higit po nating mapagpunaw at makilala kung ano pa ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Kung kahit hindi siya nakilala, mababasa po natin sa panghuli sa kasaysayan po na inilahad ni Dr. Rizal ay mababasa po natin sa 191, page 191 at 192 na ganito po isinalaysay ni Dr. Rizal pagdating sa bansang Pilipinas ng ating Panginoong Jesucristo. Inakala ng opisyal na siya binibiro-biro ni Jesus. At sa dahilang wala siyang mahagilap na matuwid upang ilaban sa mga tanong, siya'y nagalit at tinawag si Jesus na mapagbago at kaaway ng Kastila. Isipin po ninyo mga kapatid, naging kaaway pa ng Kastila si Jesucristo sa bansang Pilipinas ayon kay Dr. Rizal. Naging kaaway ng Kastila. Inakala siya opisyal siya binibiro-biro ni Jesus at sa dahil wala siyang mahagilap na matuwid upang ilaban sa mga tanong, siya nagalit at tinawag si Jesus ng pagbago at kaaway ng Kastila. Bilang pinakabunga nito, ay inuutos niyang si Jesus ay kapkapang mabuti ng 2 kawal. Kinapkapan ang lahat ng mga bulsa ni Jesus at nakuha nila ang mga aklat ng mga alaala na sinulat ni Jesus upang ihandog sa amang walang hanggan. Nang mabasa ng mga opisyal ang mga puna ni Jesus tungkol sa Korintinas,
nagliwanag ang kanyang pagmumukha sa isang ngiting maka-impyerno. Aha, sabi niya kay Jesus, naamoy ko na nga bang ikaw ay pilibustero. Ang sigaw niyang humarap kay Jesus, walang hiya, pilibustero. Tinagurian si Jesus ng mga Kastila sa bansang Pilipinas na pilibustero. Mga minamahal na kapatid, mga minamahal na kababayan, maliwanag sa paglalahad ni Dr. Rizal na sa pagbabalat kayo ng ating Panginoon Kristo, naging kaaway siya ng Kastila sa bansang Pilipinas at ang taguli sa kanya ay walang iba kundi pilibustero. Maliwanag sa ating pong pag-aaral, lahat tayo na pumasok sa paaralan, walang ibang pilibustero sa bansang Pilipinas kundi si Dr. Jose Rizal. Yan ang isang misteryoso na tao na hindi po may lahad hanggang ngayon. Bakit ang kanyang ama, Don Francisco Mercado, ang kanyang ina, Doña Teodora Alonso, saan kinuha ang apelyido ng Protasio at Rizal na apelyido niya? Sabihin natin si Mercado Rizal, bakit naging Protasio ang kanyang apelyido sa gitna? Mga kapatid, lahat tayo pumasok sa paaralan pero walang nakapagtanong dahil inilihim ito sa atin. Ngayon at dumating na po ang panahon, dumating na po ang takdang panahon upang maihayag ang buong katotohanan sa tanggapin at hindi ng mga tao, sa ayat gusto ng tao, lilitaw at lilitaw sa uli kung sino sugat Dr. Rizal. Kahit kung alam po ninyo ang Manila 7 Summit Conference at pagkatapos po itong pamalang espiritual, kung maunawaan po ng tao kung sino ito, ang bumuo po dito, Dr. Rizal pa rin. Kaya mga kapatid, marami pong kasaysayan na hindi alam ng mga Pilipino. Pinilit na itago ito ng lahat ng mga taong nagmamarunong-marunungan. Pero sa ayat gusto po natin matutupad, hindi maaaring hindi matupad, na ang bansang Pilipinas, dito po ang upo ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Alam kong marami na pong nakakalam yan, pero hanggang ngayon hindi matiyak kung nasaan si Dr. Rizal. Samantalang alam nating lahat, binaril sa Bagong Bayan Luneta. Kagaya rin po ng ating Panginoon Kristo, alam ng lahat, ipinako. Pero ang totoo mga kapatid, kailanman ang Diyos, hindi yan may papako dahil hindi na nasundan ng taong tuloy na kasasayan ng Diyos. Kahit kung inyo pong susubaybayan, ang YouTube na atin pong pinapahayag, makikilala natin doon kung ano ang ginamit po ng Diyos. Kung paano ginawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Langat nga lang, sabi ko nga, maulit ko lang po, mula po nung nagkaroon kami ng YouTube, October pa noon, nakaraang taon pa yun. Hanggang ngayon, ni isa man wala pang nag-text, wala mang nagtanong. Samantalang magbabasa ka sa sa mga Facebook, mga debate. Yun, doon sila magaling sa debate. Alam po ninyo, ang debate, nauwi yan sa debate. Hindi kayo magkabandang huli, hindi na kayo nag-uusap-usap kasi galit ang bawat isa. Hindi po yun ang hangad ng Diyos. Kung sadyang kayo mga kapatid ay alam nyo ang kasaysayan, bakit hindi nyo lahat walang iniwan sa pagkain? Ihain mo ang pagkain mo. Bahala yung tao kung gusto niyang kumain. Hindi yung makipag-debate ka. Dahil wala pong sinasabi sa Biblia na mag-debate kayo. Kundi ang sinasabi nito, mag-aralan kayo sa isa't isa. Hindi sinabing mag-debate kayo. Kung sadyang may takot po tayo sa Diyos, kailangan sundin natin yung kanyang payo. Kaya nga mga mahal na kapatid, kung atin pong nakita po yung atin pong sinasay, ganyan po na naglihim po ang kasulatan. At ito nga po ay mapapatunayan natin na sa bansang ito mismo. Sabi nga namin sa inyo mga kapatid, ang aking pong sasabihin sa inyo hindi nagmula sa akin. Mula po ito sa akin narinig, sa amin narinig, nakita at nabasa mula sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Sapagkat hindi po kayang isa-isa ng tao kailanman ang ginawa ng Diyos. Malibang siya mismo. Dahil maliwanag po sa binabasa natin sa Biblia o sa aklat po dito ng aklat ng Isayas, kabanata po 46, talataan po ng 9 na ganito po yung ating mababasa. Magbiyayang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Muli ang sasabihin ko hindi magmumula sa akin, mula sa aking narinig, nakita at mga babasahin mula sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Ganito po ang ating pong mababasa sa aklat po ng Isayas, kabanata 46, talataang 9 hanggang 10. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos, at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Maliwanag po sa binasa ng ating kapatid, Panginoon mismo ang magsasaysay. Ngunit kung hindi siya
Katulad po ng sinasabi ko sa inyo, sinasabi namin sa inyo, kung sa akin lang, malay-malay po dito. Kung hindi po dumating ang tinig ng Diyos buhat sa tala, kaming lahat na narito ay wala pong nalalaman. Dahil sa dumating po ang tinig na yung sinasabi nga po sa aklat ng Biblia, na kung sila hindi nagsipaniwala sa tinig ng unang tanda, sila'y maniniwala at makikinig sa tinig na huling tanda. Yan po yung mababasa natin sa aklat ng Exodo, Kabanata 4, talataan po ng 8. Yan po ang nakasulat yan. Kaya nga napakahalaga mga kapatid na maunawaan po natin, dahil yung pagsasalaysay po natin ay hindi ganang ating sarili, kundi ito po ay inihanda ng Diyos. Mabibigay ang habang po sa ating lahat mga kapatid. Una po sa lahat ay ang aking sabihin, hindi po magmumula sa akin. Mula po sa aking narinig, nakita at nabasahin mula po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Ganito po mga kapatid ang mababasa natin sa aklat po ng Exodo, ang kabanata po ay 4 at ang talata po ay 8. At mangyayari na kung sila'y hindi maniwala sa iyo, ni makinig sa tinig ng unang tanda, ay kanilang paniniwalaan ang tinig ng huling tanda. Maliwanag po, bakit kaya paniniwalaan? Kasi nga isasaysay na po niya. Kung ano po ang naging kasaysayan ng Diyos mula sa simula hanggang sa ngayon, mailalahat na pong isa-isa ito. Dahil kung sabi ko nga, ulitin ko po, kung tao lang din ang mag-iisa-isay ng kasaysayan ng Diyos, ay sigurado pong hindi kayang isa-isa ito. Dahil ang tao naghangga ang kanyang kaalaman. Ngunit ang Diyos, pag siya ang nag-isaysay, maisasaysay po niya kung anong ginawa niya. Dahil yun ang kumbaga talambuhay niya yun. Kumbaga sa akin, anong mali yung talambuhay ko kundi ko isasaysay? Lalo higit po ang Diyos sapagkat mahiwaga siya. Kaya nga, pinapaliwanag po natin mula sa gabay ng tinig ng Diyos po sa tala, yung kasaysayan ng Diyos ay atin po inihayag. Para po makilala, yan yung sinasabi nga na siya po ang makapagpapahayag mula sa simula hanggang sa wakas. Sapagkat ang kahuli-hulihan pong gagawin ng Diyos, ayon din po sa aklat ng Amos, kabanata po ay 3, talataan ng 7, ay ganito po yung mababasa. At pinatutunayan naman sa huling aklat, sa huling panahon, na ang Panginoon ay siya po ang magpapahayag ng kanyang mga hiwaga. Mababasa po natin ito sa aklat po ng Amos, kabanata po ay 3, talataan ng 7, na ganito po ang nagsasabi. Mga kapatid, ang ating sasabihin. Una sa lahat ang ating sasabihin, hindi na bumula sa akin, mula sa aking narinig, nakita at nabasa, at sabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Dito po sa pinabasa ng ating kapatid sa Amos, kabanata po ng 3, talata po ng 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihayag ang kanyang mga lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. So maliwanag po, wala nang ibang gagawin ang Diyos, kundi kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang lingkod na propeta. Bakit kaya wala nang ibang gagawin? Kasi tinapos niya na lahat. Ang gagawin na lang niya sa huli, ihahayag na lang niya. Ganun po makikilala ang Diyos. Ganun na siya makikilala sa huli. Kung inaakala ng mga tao na magpapakita po ng milagro, anong sabi ng Dr. Rizal sa milagro? Pang-ulol daw po ng tao. O ang milagro daw, pang-ulol. Yan din po ang pinapayo sa aklat po ng Mateo. Na kung mayroon pong magpapakita ng dakilang tanda at kababalaghan, kung maaari pati mga hirang ililigaw, yan po ay mababasa sa aklat po ng Mateo, kabanata 24, talataan ng 24 pa rin. Muli po ang aking sasabihin na hindi na po mula sa akin narinig, nakita at nabasa. Mula sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Ganito po ang pinababasa na ating kapatid dito po sa Apostol Matthew sa kabanata 14, 24, Talataan sa ng 24. talata kung 24. Sapagkat may nagsisilitaw ng bula ang Kristo at mga bula ang propeta at mga kapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hira. Maliwanag po sa binasa ng ating kapatid. Ito po ay paalaala ng ating Panginoon sapagkat may magsisilitaw daw po ng mga bula ang Kristo at bula ang propeta at magpapakita ng dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang.
Kaya kung mayroon pang nagpapakita ng milagro, ano pong tawag ng ating Panginoon sa Kristo? Bula ang propeta. Bula ang Kristo. Dahil tinapos na po ng Diyos ang lahat. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, walang ibang gagawin ang Panginoon, kundi ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na propeta. Na pinatunayan naman po sa huli ng ating si Apostol Pablo, katulad po ng sinasabi niya sa aklat po ng Roma, kabanata po ay 16, talataan po ng 16 talataan po ng 25-26 na ganito po yung ating mababasa. Bilang patibay patutuo upang makilala natin ang Panginoon nang hindi na po tayo kayang iligaw pa ng sino paman. Muli ang aking sasabihin ay hindi po magmumula sa akin, mula sa aking narinig, nakita, nabasa mo sa gabi ng tinig ng Diyos, tuwad sa tala. Ganito po ang ating mababasa sa mga taga-Roma, kabanata po 20. Talataan po ng kabanata po ng 16, talataan po ng 25-26. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan, nasa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo, at sa pangangaral ni Jesucristo ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Datapat na hayag na ngayon, at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ayon sa ipinag-uutos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinagkikilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Yan po ang patibay at patutuo ni Apostol Pablo. Ngayon. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan, na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo, sabi ni Pablo, at sa pangangaral ni Jesucristo ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Datapwat na hayag na ngayon. At sa pamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ipinakikilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. So hindi po mahirap kilalanin. Dahil ang Diyos na inaasahan magpapakita ng milagro, sa huli pala, magpapatibay at magpapatutuo kay Apostol Pablo at sa ating Panginoon Kristo. At siya mismo ang maghahayag ng kanyang hiwaga mula sa pasimula at magpahanggang ngayon. Ganun na po makikilala. Kaya kung nasaan po ang nagpapahayag dito, siguradong nandun ang Panginoon. Tiyakan po yan. Hindi kagaya ng mga magpapakilala na sila raw po sinugo ng Diyos. Tanong mo kung paano ng kasaysayan ng Diyos, hindi naman alam. Mga kapatid, sana po gumising tayo sa katotohanan. Kaya po nagagalit ng pati panahon, kasama na. Kung napapansin po ninyo, ito na po yung kaganapan na sa huling araw na binabanggit ng Biblia ay magkakaroon ng panahong mapanganib. Nandito na po tayo ngayon sa kasalukuyan. Hanggat hindi po lumitaw ang tunay na hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon, patuloy na po yan hanggang sa hindi lumitaw. Lahat na nangyayari sa ating paligid, mga minamahal na kapatid, mag-isip-isip na po tayo. Ngunit, tinatahasan po namin sinasabi sa inyo, panahon na upang gumising tayo, upang ang nais po ng Diyos ay magkaroon po ng kapayapaan, kasaganan at kaligtasan, na walang ibang makapagdudulot ito, kundi ang ating Panginoon na siya po ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan. Mga minamahal na kapatid, bagamat napakaganda pong mag-aral, pero dumating na lang po yung oras upang tayo mamaalam at muli tatalakayin po natin sa mga susunod para higit po natin mapag-unawa kung ano talaga yung layunin, hangarin po ng ating Panginoon na ang tao, sabi nga ni John Spihaw, God made man to live, not to die. Nilikha ng Diyos ang tao upang mabuhay at hindi upang mamatay. Napakasarap mabuhay mga minamahal na kapatid. Sana po, sa susunod po, sumaybay ninyo muli ang aming pagpapahayag. At muli po, maraming salamat at magayang hapon sa inyo po.